10 taon na pagtitiis, kapalit ay 10 minutong ligaya sa piling ng iba. Lira, isa ka lamang lumang gamit na dapat nang itapon. Huwag kang magmagaling. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa buhay na tinatamasa ko ngayon. Ang boses ni Dario ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng silid. Habang minamadali ng asawang mag-ayos ng suot para sa kanyang kabit, binitiwan ni Lira ang singsing na sumisimbolo sa isang pekeng pangako. Ang babaeng dati sunod-sunuran, ngayon ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang paglayang naghihintay ay nagsisimula na sa pagdurog ng kanyang puso. Handa na ba siyang maghigante o lalamunin na lamang siya ng kanyang sariling pagdurusa? Lira, huwag mo nang asahan na mamahalin pa kita. Ang isang babaeng tulad mo, mukhang katulong sa sarili nating bahay, ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa isang lalaking katulad ko. Mas mabuting umalis ka na, bago ko pa ikahiya ang presensya mo sa harap ni Clara. Ang boses ni Dario ay tila yelong tumutusok sa katahimikan ng silid na dati ay tinatawag nilang tahanan. Nakatayo si Lira sa tabi ng mesa. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng mantel na kanyang tinahi ng buong tiyaga. Sa ibabaw nito, nakahain ang paboritong pagkain ni Dario na unti-unti nang nawawalan ng usok, kasabay ng pagkamatay ng lahat ng pag-asang kanyang iningatan. Hindi siya humarap. Hindi niya gustong makita ni Dario ang kanyang mga matang nagbabadyang magbaha ng luha. Narinig niya ang mabigat na paghinga ng lalaki. Ang paghingang puno ng pagmamadali para sa ibang babae. Lumampas si Dario sa kanya nang walang lingon-lingon. Ayusin ang kanyang kurbata, pahiran ang sarili ng mamahaling pabango. Ang pabangong kinuha ni Lira mula sa kanyang pinag-ipunan para sa kanilang anibersaryo. Nang tumunog ang pinto, hudyat ng paglisan nito, doon lamang binitiwan ni Lira ang mantel. Ang lamig na dumaloy sa kanyang mga daliri ay gumapang hanggang sa kanyang dibdib, dahilan upang siya ay mapakapit sa gilid ng mesa. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng gulo ang buhok, suot ang kupas na damit, at ang mga matang wala ng mingming. Sa loob ng 10 taon, namuhay siyang parang anino. Nagkunwaring mahirap, nagkunwaring walang alam, lahat para manatiling buo ang pride ni Dario bilang haligi ng tahanan. Bumalik sa kanyang alaala ang 10 taon na nakalipas. Nang magsimula si Dario sa wala, si Lira ang palihim na nagbuhos ng kanyang sariling kayamanan at mana upang hindi bumagsak ang negosyo nito. Pinili niyang magmukhang abang alipin para lamang maramdaman ni Dario na siya ang bayani. Ngunit na yung araw, ang taong kanyang itinaguyod ang siyang mismong tumawag sa kanya na isang pasanin, isang babaeng mababa ang antas. Dahan-dahang pinulot ni Lira ang singsing na naiwan sa sahig. Ang ukit ng kanilang pangalan sa ginto ay tila isang pilat na hindi na kailanman maghihilom. Ang kanyang sikmura ay kumulo sa tindi ng pait. Ngunit nilunok niya ito. Nanatiling tuwid ang kanyang likod. Hindi siya pwedeng gumuho ngayon. Kung susuko siya, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang isinakripisyo at magtatagumpay si Dario sa kanyang pagmamalaki. Lumapit si Lira sa bintana. Pinanood ang unti-unting paglayo ng ilaw ng sasakyan ni Dario sa gitna ng madilim na gabi. Sa kanyang kalooban, isang tanong ang paulit-ulit na humahagupit sa kanyang puso. Sa gitna ng lahat ng aking ibinigay, bakit tila ang aking pagmamahal ay naging isang kasalanang dapat pagbayaran ng ganito kapait? Ang mga ilaw ng lungsod sa malayo ay unti-unting lumalabos sa kanyang paningin. Ngunit ang dilim sa kanyang puso ay sinimulang palitan ng isang bagong apoy, ang apoy ng pagkamulat. Kinabukasan, maagang nagtungo si Lira sa opisina ng Villa Corta Holdings. Hindi siya nakasuot ng mamahaling alahas o disenyo ng sikat na fashion house.
Nanatili siya sa kanyang simpleng blusa at maluwag na palda, ang hitsura ng isang babaeng walang kapangyarihan. Sa lobby pa lamang, hinarangan na siya ng gwardiya na tila nakakita ng isang hindi imbitadong panauhin. "Miss, bawal po ang mga tagalabas dito. May appointment ba kayo?" Ang tanong ng gwardiya, ang boses ay puno ng pagmamataas. Bago pa man makasagot si Lyra, isang pamilyar na halahak ang umalingaw-ngaw sa lobby. Lumabas si Clara mula sa elevator, nakasuot ng pulang dress na bumabakat sa bawat kurba ng kanyang katawan. Kasunod niya si Dario, na ang kamay ay nakahawak sa baywang ng babae, tila ipinagmamalaki ang kanyang bagong tropeo sa harap ng lahat. "Dario, look! May naliligaw na naman na mukhang naghahanap ng limos," wika ni Clara habang tinitingnan si Lyra mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Tumigil si Dario. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal para kay Lyra, ngayon ay puno na ng pagkairita at kahihiyan. "Lyra, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko sa iyong huwag kang magpapakita sa opisina? Masyado kang nakakahiya sa mga investor." "Nagdala lang ako ng tanghalian, Dario. Alam kong puyat ka kagabi." Mahinang sagot ni Lyra, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, sapat upang magmukhang mahina sa paningin ng mga taong nakapaligid. "Tanghalian?" Tumawa ng malakas si Clara at kinuha ang dala ni Lyra, saka ito dahan-dahang binitiwan sa sahig. Ang lalagyan ng pagkain ay bumagsak. Ang kanin at ulam ay nagkalat sa makinis na sahig ng labi. "Dario, look at her! May hindi marunong magdala ng sarili. Paano mo siya natiis ng 10 taon?" Ramdam ni Lyra ang mga matang nakatingin sa kanila. Ang mga empleyado nagbubulungan, ang gwardyang tila nagpipigil ng tawa. Ang bawat sulyap ay parang kutsilyong humahaplos sa kanyang balat. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, isang matalas na obserbasyon ang bumubuo sa kanyang isipan. Ang paghawak ni Dario sa baywang ni Clara, ang paraan ng pagtingin ni Clara sa mga dokumentong hawak ni Dario, lahat ng iyon ay nagkumpirma sa kanyang hinala. Hindi lang ito basta pagtataksil, ito ay pagnanakaw. "I'm sorry," wika ni Lyra. Yumuko siya upang pulutin ang mga nagkalat na pagkain, isang kilos na lalong nagpairita kay Dario. "Umuwi ka na, Lyra. Huwag mo na akong pahiyain ulit," sigaw ni Dario, sapat na malakas para marinig ng buong palapag. Sa kalagitnaan ng kahihiyang iyon, isang matikas na tunog ng takong ang umalingaw-ngaw sa lobby. Tumigil ang lahat. Mula sa dulo ng pasilyo, lumitaw si Doña Consuelo, ang ina ni Dario. Ang kanyang presensya ay naghatid ng matinding katahimikan. Walang sinuman ang naglakas loob na huminga ng malalim. "Dario!" Ang boses ng matanda ay mahinahon, ngunit may awtoridad na dumurog sa hangin. "Is this how you treat your wife in public? Is this how you conduct yourself as the head of this company?" Tumingin si Doña Consuelo kay Lyra, at sa isang iglap, nagbago ang anyo ng matanda. Lumapit siya kay Lyra at marahang hinawakan ang kamay nito. Isang pagpapakita ng paggalang at pagmamahal na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Dario at Clara. Isang lihim na dokumento ang bahagyang sumilip mula sa hawak ni Doña Consuelo. Isang bagay na hindi napansin ni Dario dahil sa kanyang pagkakagulat. Ang gulo sa lobby ay tila isang entablado, at si Lyra, sa kabila ng pagiging biktima, ay nagsisimula ng makita ang mga bitak sa maskara ng kanyang asawa. Matapos ang insidente sa lobby, dinala ni Doña Consuelo si Lyra sa kanyang pribadong opisina sa itaas na palapag. Ang bawat hakbang ni Lyra ay mabigat, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa dami ng kaisipang bumabagabag sa kanya. Pagkapasok sa loob, iniutos ni Doña Consuelo sa kanyang sekretarya na huwag silang papapasukin ng kahit sino, lalo na si Dario. "Lyra, hiha, matagal ko nang alam ang lahat.
Wika ni Doña Consuelo habang inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Ang pagtitiis mo ay isang kabayanihan. Ngunit ang pagpapaubaya mo sa kanya ay nagiging dahilan ng kanyang tuluyang pagkasira. Binuksan ni Lyra ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga nilalaman. Mga transaksyon ng pera mula sa personal na account ni Lyra patungo sa mga shell companies na pagmamay-ari ni Clara. Hindi lamang pera ang ninanakro ni Dario. Ginagamit niya ang mismang pundasyon ng kumpanyang itinayo ni Lyra upang pundohan ang marangyang pamumuhay ng kanyang kabit habang ipinapapasa ang utang sa pangalan ni Lyra. Ginawa niya ito sa likod ko, bulong ni Lyra. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sa halip, ito ay puno ng lamig. Hindi lang basta pagnanakaw, Lyra. Binabalak nilang idiin ka sa kasong estafa kapag tuluyang gumagsak ang kumpanya. Gusto nilang ikaw ang magsilbing dahilan ng kanilang pagbagsak para makatakas sila ng malinis. Paliwanag ni Doña Consuelo. Ang matanda ay humawak sa balikat ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay naglalabasan ng determinasyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ngunit kailangan mong maging matapang. Kaya mo bang magkunyari na hindi mo alam ang lahat habang unti-unti nating kinukulong ang mga taong ito? Tumingin si Lyra sa salamin ng opisina. Nakita niya ang kanyang sarili. Ang babaeng dati ay walang imik, ngayon ay unti-unti nang nagbabago. Ang bawat luha na dati ay para sa pagmamahal ay napalitan ng talim ng katotohanan. Kaya ko po, Doña Consuelo. Sagot ni Lyra ng may kasiguruhan. Ngunit hindi lang po sila ang dapat magbayad. Gusto kong makita kung paano sila magsasabit sa sarili nilang bitag. Lumabas si Lyra mula sa opisina na may hawak na bagong determinasyon. Pagbaba niya sa parking lot, nakita niya si Dario na naghihintay sa tapat ng kanyang sasakyan. Mukhang galit na galit. Ano na naman ang sinabi ng nanay ko sa'yo? Lyra, kung sisirain mang pangalan ni Clara, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaapak sa bahay na ito. Bulyaw ni Dario nang makalapit siya. Ngumiti si Lyra. Isang ngiting hindi maintindihan ni Dario. Isang ngiting puno ng pag-aalinlangan para sa lalaking nasa harap niya. Dario, huwag kang mag-alala. Wala akong sasabihin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, bakit naman kita sisirain? Hindi alam ni Dario na sa bawat salitang binitiwan ni Lyra, isang bitag ang unti-unting sumasara sa kanyang paligid. Ang laro ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, si Lyra na ang may hawak ng mga pyesa. Habang papalayo ang sasakyan ni Lyra, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telpono. Mula sa isang numerong hindi kilala, naglalaman ng mga litrato ni Clara kasama ang ibang lalaki sa isang hotel. May isa pang lihim na hindi alam ni Dario at sa isip ni Lyra, ito ang magiging susi upang tuluyang magkawatak-watak ang mga taong nagtaksil sa kanya. Lumipas ang mga araw na, tila isang dulaan ang buhay ni Lyra sa loob ng mansyon. Sa harap ni Dario, siya pa rin ang tahimik at mapagkumbabang asawa na naghahanda ng almusal at naghihintay ng pagdating ng gabi. Ngunit sa likod ng bawat kilos, ang bawat galaw niya ay kalkulado. Habang si Dario ay abala sa pakikipag-usap sa telepono para sa kanyang mga iligal na transaksyon, si Lyra naman ay abala sa pag-aaral ng bawat detalye ng mga dokumentong ibinigay ni Doña Consuelo. Isang gabi, habang nagpapanggap na natutulog, narinig ni Lyra ang mahinang pag-uusap ni Dario at Clara sa terrace. Dario, kailan mo ba talaga tatapusin ang lahat kay Lyra? Nakakasawa na ang pagkunyari na wala tayong relasyon. Reklamo ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. Maghintay ka, Clara. Ilang buwan na lang. Mapapasakin na ang lahat ng assets niya. Ang mga lupang nakapangalan sa kanya, ililipat natin sa isang shell company. Kapag wala na siyang pag-aari, wala na siyang magagawa kundi ang lumayas na walang dala, sagot ni Dario.
Ang boses nito ay puno ng kasakiman na ikinagulat kahit ni Lira na akala niya'y kilala na ang lalaking pinakasalan niya. Sigurado ka bang hindi niya nahahalata? Tanong ni Clara. Si Lira? Ang babaeng iyon ay masyadong mabait para magduda. Hanggat binibigyan ko siya ng kaanting atensyon, susunod siya sa lahat ng gusto ko. Napakadaling manipulahin ng taong walang tiwala sa sariling kakayahan. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Lira. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay ay itinuturing lamang siyang isang tau-tauhan sa isang laro. Ang sakit ay nandoon, matalas at malalim. Ngunit sa halip na magpatalo sa emosyon, huminga siya ng malalim. Tama, isip ni Lira. Magpatuloy kayo sa pagpapanggap. Kinabukasan, sinadya ni Lira na iwanan ng kanyang tablet sa ibabaw ng hapagkainan, nakabukas sa isang page ng financial report na nagpapakita ng malaking pagkalugi ng kumpanya. Nang makita ito ni Dario, mabilis itong sumugod kay Lira. Lira, ano ito? Bakit ganito kalaki ang lugi ng account natin? Galit na sigaw ni Dario. Tumingin si Lira sa kanya nang may mga matang tila puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, Dario. Akala ko ba ay maayos ang takbo ng negosyo? Natatakot ako na baka may mali sa accounting. Bakit hindi mo sinuri ng maigi? Masyado kang pabaya. Muling bulyaw ni Dario habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kaba. Pasensya na, Dario. Susubukan kong ayusin ang lahat. Handa akong ibenta ang ilan sa aking mga personal na gamit o lupain para lang maisalba ang kumpanya natin. Wika ni Lira. Ang boses ay puno ng katapatan. Dario, nalulon sa kanyang sariling kasakiman, ay nakaramdam ng pag-asa. Oo, gawin mo yun. Ilipat mo ang lahat ng resources mo sa account ng kumpanya. Ako ang bahalang mag-manage para mabawi natin ang lahat. Tumango si Lira. Iyan ang gusto kong marinig, isip niya. Ang paglilipat ng pondo ay ang huling piraso ng puzzle na kailangan niya upang maipakita ang bawat ilegal na aktibidad ni Dario. Sa pag-aakalan na linlang niya si Lira, hindi napansin ni Dario ang maliit na ngiti sa mga labi na kanyang asawa habang ito ay lumalakad palayo. Ang bitag ay handa na. Ang bawat sentimo na ililipat ni Dario ay magiging ebidensyang magpapabagsak sa kanya sa harap ng batas. Ang mga susunod na araw ay naging mabilis at magulo sa loob ng Villa Corta Holdings. Sinunod ni Lira ang lahat ng utos ni Dario. Pormal niyang inilipat ang mga titulo ng lupa at ang natitirang liquid assets sa account na kontrolado ni Dario. Sa ilalim ng pagkukunyaring ito ay para sa recapitalization ng kumpanya. Sa bawat pirma ni Lira sa mga dokumento, nararamdaman niya ang matang mapanuri ni Dario. Ngunit ang lalaki ay abala sa pagpaplano ng kanyang bagong buhay kasama si Clara, kaya hindi nito napansin ang bahagyang pagbabago sa lagda ni Lira. Isang maliit na marka na tanging ang kanilang abogado at si Doña Consuelo lamang ang nakakaalam. Salamat, Lira. Sa wakas, magiging maayos na ang lahat. Wika ni Dario habang tinatanggap ang folder ng mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Kapag natapos ang lahat ng ito, magkakaroon tayo ng bagong simula. Isang bagong simula na wala ka na, naisip ni Lira. Ngunit ang sagot niya ay isang malungkot na ngiti. Sana nga, Dario. Sana nga. Pag-alis ni Dario, agad na tumawag si Lira kay Doña Consuelo. Nasa kanya na ang lahat ng ebidensya, Doña. Nilipat na niya ang pondo sa personal na offshore account na ginagamit niya para sa kanyang mga iligal na transaksyon. Lahat ng pagtataksil niya ay nakatala na. Magaling, Lira. Ang mga otoridad at ang board of directors ay naghihintay na lamang ng signal. Sagot ng matanda mula sa kabilang linya. Ngunit handa ka na bang harapin ang lahat? Kapag inilabas natin ito, wala nang balikan. Handa na ako.
Masyadong matagal akong naging anino sa sarili kong buhay, sagot ni Lyra. Samantala, sa isang mamahaling hotel, abala si Clara sa pagpili ng disenyo ng kanilang magiging bahay ni Dario. Dario, sigurado ka bang nasa sa atin na ang lahat? Paano si Lyra? Wala na siya. Pagkatapos bukas, i-anunsyo ko ang pagbagsak ng kumpanya at ang kanyang pagtakas dala ang pera. Siya ang magsisilbing scapegoat. Pagkatapos, aalis na tayo ng bansa. Sagot ni Dario habang humihigop ng mamahaling wine. Hindi nila alam, sa bawat sulok ng silid na iyon, may mga mata na nagmamasid. Ang mga tauhan ni Doña Consuelo ay nakabantay sa bawat galaw nila. Ang bawat pagtatawanan ni Dario at Clara ay parang isang martilyong humahampas sa kanilang sariling kabaong. Kinagabihan, bago ang pinakahihintayan na board meeting, nagtungo si Lyra sa kanyang closet. Inilabas niya ang isang simpleng damit na nakatago sa loob ng 10 taon. Isang mamahaling gown na regalo ng kanyang ama bago siya ikasal. Isinuot niya ito at sa harap ng salamin, hindi na siya ang babaeng mukhang katulong na nakita sa lobby. Ang nakaharap sa salamin ay isang babaeng handang bawiin ang lahat. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Alam ni Lyra na ang bukas ang magiging huling araw ng kanyang pagtitiis. Ang susunod na araw ay hindi lamang pagwawakas ng isang kasal, kundi ang simula ng pagbawi sa kanyang dignidad. Ang araw ng board meeting ay dumating na may dalang kakaibang tensyon. Ang conference room ng Villa Corta Holdings ay puno ng mga seryosong mukha ng mga shareholders at investors. Si Dario ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang postura ay puno ng tiwala sa sarili, habang si Clara ay nakaupo sa tabi niya, nakasuot ng disenyo nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Good morning, everyone, panimula ni Dario. I have gathered you all here to discuss the current financial state of our company and to address some unfortunate issues regarding the mismanagement of funds. Tumayo si Dario, handa na sanang ituro ang sisi kay Lyra, na tahimik na nakaupo sa isang tabi. Ngunit bago pa man makapagsalita ang lalaki, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Doña Consuelo, kasunod ang ilang abogado at mga opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI. Dario, bago ka magpatuloy, bakit hindi mo muna suriin ang mga dokumentong nasa harap mo? Wika ni Doña Consuelo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa tibok ng puso ng lahat. Napatingin si Dario sa mga papel na nakalatag sa mesa. Sa bawat pahina, naroon ang mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Mga bank transfer records, mga peking kontrata, at ang kasunduan kung saan ililipat ang lahat ng asset ni Lyra sa isang offshore account na direktang nakapangalan kay Dario at Clara. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Dario. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ibig sabihin nito, Dario, ay tapos na ang iyong laro, sagot ni Lyra. Tumayo siya, ang kanyang gown ay tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng conference room. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang muka ay hindi na bakas ng takot o pagiging sunod-sunuran. Lahat ng pinirmahan ko sa nakalipas na mga araw ay hindi para sa recapitalization. Ang mga yon ay mga trap documents na niladaan ko sa ilalim ng gabay ng aming legal team. Hindi! Kasinungalingan ito! Sigaw ni Clara. Subalit huli na ang lahat. Inilabas ng mga opisyal ng NBI ang mga warrant of arrest para sa kasong estafa, qualified theft at money laundering. Dario, Clara, wika ng pinuno ng mga awtoridad. Marami kayong kailangang ipaliwanag. Habang pilit na kinakaladkad palabas ng silid sina Dario at Clara, nagkaroon sila ng huling pagkakataon na tumingin kay Lyra. Ang nakita nila sa mga mata ng babaeng kanilang minamaliit ay hindi galit, kundi isang malalim na awa. Awa sa isang lalaking winasak ang kanyang sariling kinabukasan dahil sa kasakiman.
at sa isang babaeng naniwalang ang pag-ibig ay nakukuha sa pamamagitan ng paggawa ng masama. Lira! Lira, please! Ayusin natin ito! Asawa mo ako! Sigaw ni Dario habang ipinapasok sa elevator. Hindi sumagot si Lira. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid habang ang mga shareholders ay nagbubulungan sa gulat at paghanga. Sa sandaling yon, alam ni Lira na ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa ay nagkaroon ng saysay. Hindi siya naghigante para manakit. Naghiganti siya upang mabawi ang kanyang sarili. Nang tuluyang magsara ang pinto ng conference room, huminga ng malalim si Lira. Ang hangin ay tila mas sariwa, ang liwanag ay mas maliwanag. Ang 10 taon ng pagiging anino ay natapos na. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala sa paglilinis ng mga bahid ng kasakiman na iniwan ni Dario. Ang Villa Corta Holdings, na dati ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa mismanagement, ay unti-unting nakakabawi sa ilalim ng pamumuno ni Lira. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi naging madali. Sa bawat desisyon, kailangang harapin ni Lira ang mga empleyadong nawalan ng tiwala at ang mga problemang legal na naiwan ng kanyang dating asawa. Isang hapon, habang abala si Lira sa pagrerepaso ng mga kontrata, pumasok si Doña Consuelo sa kanyang opisina. Dala nito ang isang tasa ng tsaa at isang magaan na ngiti. "You look tired, Hiha," wika ng matanda habang inilapag ang tsaa sa mesa. "Medyo po, Donya. Masyadong maraming kailangang ayusin. Minsan naiisip ko kung tama bang binuhat ko ang bigat na ito." Sagot ni Lira. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak sa pagod. Naupo si Doña Consuelo sa harap niya. Ang pagbangon ay hindi madali. Ngunit tingnan mo ang paligid mo. Ang mga empleyado, ang mga pamilyang nakasalalay ang kabuhayan dito, sila ang iyong lakas. Hindi ka na ang babaeng nagtatago sa anino ng iba. Ikaw na ang liwanag na nagpapatakbo sa kumpanyang ito. Tumingin si Lira sa labas ng bintana ng opisina. Nakita niya ang mga empleyado na masayang nagtatrabaho. Ang mga taong dati ay natatakot kay Dario, ngayon ay nagtitiwala sa kanyang pamamalakad. Napagtanto niya na ang kumpanya ay hindi na lamang basta negosyo. Ito ay naging isang simbolo ng kanyang kalayaan. Sa gitna ng kanyang pagbabalik loob, nakatanggap siya ng sulat mula sa kulungan. Mula kay Dario. Hindi niya ito agad binuksan. Tiningnan niya ang sobre ng matagal, hanggang sa maunawaan niyang wala na siyang nararamdaman. Walang galit, walang sakit, walang panghihinayang. Binuksan niya ang sulat. "Lira, patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat ng ginawa ni Clara. Siya ang nagtulak sa akin sa kapahamakan. Kung may pagkakataon lang sana akong bumalik." Mapait na mumiti si Lira. Hanggang ngayon, wala pa ring pagbabago, isip niya. Palagi siyang may isisisi sa iba. Kinuha ni Lira ang isang ballpen at magsulat ng isang maikling sagot. "Dario, hindi ako ang nagkulong sa'yo. Ang sarili mong mga desisyon ang naglagay sa iyo sa kinaroroonan mo. Huwag mo nang hintayin ang sagot ko, dahil ang Lira na kilala mo ay wala na." Pagkatapos isulat yon, inilagay niya ang sulat sa shredder. Sa bawat piraso ng papel na nadudurog, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng huling tanikala na nagdurugtong sa kanya sa nakaraan. "Lira, may bisita ka sa lobby," anunsyo ng kanyang sekretarya sa intercom. "Ang kinatawan mula sa isang women's foundation. Gusto nilang makausap ka tungkol sa ating sponsorship program." Tumayo si Lira at inayos ang kanyang suot. Ito ang bahagi ng kanyang buhay na pinaka-inaabangan niya. Hindi lang siya tagapagligtas ng kumpanya. Gusto niyang maging timid para sa mga kababaihang tulad niya. Mga babaeng naniwalang ang pagpapakumbaba ay ang tanging paraan upang mahalin. "Papasukin mo sila," sagot ni Lira ng may ngiti. "Ang kasaysayan ko ay hindi nasusulat ng mga luha.
kundi ng mga tagumpay. Habang patuloy na lumalago ang negosyo, nagsimulang maging aktibo si Lira sa kanyang advokasya. Ang Villa Corta Holdings ay hindi lamang nakatuon sa kita. Naglunsad siya ng programang Pagbangon, isang inisyatibo na nagbibigay ng trabaho at legal na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng kanilang mga tahanan. Isang hapon, habang nag-iinspeksyon sa isa sa mga community centers, may isang babaeng lumapit kay Lira. Ang babae ay mukhang pagod, ang mga mata ay puno ng takot, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Ma'am Lira, maari po ba kayong makausap?" Mahinang tanong nito. Naupo sila sa isang maliit na mesa sa gilid ng silid. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Elena. Habang nagkukwento si Elena tungkol sa kanyang asawa, isang lalaking mahilig sa sugal at mahilig ding manakit tuwing nalalasing, hindi mapigilan ni Lira na makita ang kanyang sarili sa muka ng babae. "Ma'am, sabi po nila, asawa ko raw ang dapat kong sundin. Utang na loob ko raw na pinapakain niya ako, kahit na ubos na ang dignidad ko." Pagbabahagi ni Elena, kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Hinawakan ni Lira ang mga kamay ni Elena. "Elena, pakinggan mo ako. Ang utang na loob ay hindi nangangahulugan ng pagpapaalipin. Ang pagmamahal ay hindi nagdudulot ng takot. Ang ginagawa niya sa iyo ay hindi pag-ibig, kundi pagkontrol." Sa sandaling yon, napagtanto ni Lira na ang kanyang misyon ay higit pa sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang bawat tagumpay na nakakamit niya ay nagiging inspirasyon para sa mga kababaihang tulad ni Elena. Hindi na siya lamang ang Lira na asawa ni Dario, kundi ang Lira na nagbibigay ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtulong, dumating ang isang balita na nagpabagabag sa kanya. Si Clara ay pinalaya pansamantala dahil sa piyansa na pinondohan ng isang misteryosong benefactor. Ayon sa balita, naghahanap ito ng paraan upang makaganti. Pagka-uwi ni Lira sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakabukas na bintana sa kanyang silid. May isang liham sa ibabaw ng kanyang kama. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kay Clara. "Lira, akala mo ba ay tapos na ang lahat? Ang pagbagsak mo ay hindi pa nagsisimula. Ang lahat mang kinuha mo sa akin, babawiin ko ng may interes." Isang kakaibang kaba ang dumaloy sa katawan ni Lira. Hindi siya natatakot para sa kanyang sarili, ngunit natatakot siya para sa mga taong kanyang tinutulungan. Alam niyang si Clara, sa kanyang desperasyon, ay kayang gawin ang kahit ano, kahit ang manakit ng ibang tao, para lamang masaktan si Lira. Tinawagan ni Lira si Doña Consuelo. "Doña, nakalabas si Clara. May natanggap akong banta." "Huwag kang mag-alala, Lira. Inasahan na natin ito. Ang mga taong walang natutunan sa kanilang pagkakamali ay laging babalik sa kung saan sila nagsimula, sa kadiliman," sagot ng matanda. "Ngunit kailangan nating mag-ingat. Ang paghaharap ay hindi pa tapos." Humilik si Lira sa kanyang upuan, tiningnan ang mga bituin sa labas ng bintana. Alam niyang ang banta ni Clara ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa tagumpay, kundi sa kakayahang manatiling nakatayo sa kabila ng mga bagyong pilit kang ibinabagsak. "Handa na ako, Clara," isip ni Lira. "Kung gusto mo ng digmaan, ibibigay ko sa'yo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lalaban. Lalaban ang lahat ng kababaihang ninakawan mo ng kinabukasan." Ang pagbabanta ni Clara ay hindi lamang nanatili sa papel. Sa loob ng ilang araw, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. May mga malisyosong tsismis na kumakalat sa social media tungkol sa Villa Corta Holdings. Mga peking akusasyon na si Lira Ra ay sangkot sa parehong money laundering na ikinulong kay Dario. Ang mga kliyente ay nagsisimulang magduda at ang ilang proyekto sa ilalim ng Pagbangon Foundation ay pinagkakalatang ginagamit lamang para sa tax evasion. Alam ni Lira na ito ang gawa ni Clara.
Hindi direktang pag-atake, kundi isang masinsinang pagsira sa kanyang reputasyon. Ma'am Lira, baka po dapat nating ilabas ang pahayag para linisin ang pangalan ninyo? Suhestiyon ng kanyang PR manager na bakas ang pag-aalala sa muka. Hindi pa, sagot ni Lira habang nakatingin sa monitor ng computer, sinusuri ang IP address ng mga peking account na nagpapakalat ng chismis. Kapag nagpaliwanag tayo ngayon, magmumukha tayong defensive. Hayaan mo silang magpakapagod. Hayaan mo silang isipin na kontrolado nila ang sitwasyon. Sa kabilang banda, si Clara ay nagtatago sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod, abala sa pag-upload ng mga pekeng dokumento. Sa tingin niya ay matalino siya. Ngunit hindi niya alam na si Lira ay nakikipagtulungan na sa mga eksperto sa cybersecurity. Ang bawat post ni Clara ay nag-iiwan ng digital footprint na nagtuturo mismo sa kanyang lokasyon. Isang gabi, nakatanggap si Lira ng tawag. Hindi ito si Clara, kundi si Dario mula sa loob ng kulungan. Lira, alam kong nakikipag-ugnayan sa'yo si Clara. Boses ni Dario na tila galing sa malalim na balon. Gusto niyang kunin ang natitirang pera sa hidden account na hindi natin na ideklara sa korte. Mag-ingat ka, handa siyang pumatay para lang makuha yon. Natigilan si Lira. Bakit mo sinasabi ito sa akin, Dario? Dahil kahit gaano ko siya kamahal noon, nakikita ko na ang tunay niyang kulay. Siya ang dahilan kung bakit tayo nawasak. Ayokong madamay ka pa sa kaguluhan niya. Lira, please, gamitin mo ang impormasyong ibibigay ko para mapigilan siya. Sa sandaling yon, naramdaman ni Lira ang kakaibang bigat. Ang dating asawa na nanakit sa kanya ay nagbabala para sa kanyang kaligtasan. Ito ba ay pagsisisi o panibagong laro? Salamat, Dario. Maikling sagot ni Lira at ibinaba ang telepono. Kinabukasan, sa tulong ng impormasyon ni Dario at ng mga ebidensya mula sa cyber team, natunton ang kinaroroonan ni Clara. Hindi nagpadala si Lira ng mga pulis agad. Sa halip, nagtungo siya mismo sa lokasyon, kasama ang 2 tauhan ni Doña Consuelo. Pagpasok ni Lira sa apartment, naabutan niya si Clara na abala sa pag-aayos ng kanyang gamit, handang tumakas muli. Tumigil si Clara, at nang makita si Lira, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lira, ang bida ay dumating na, pang-uuyam ni Clara. Akala mo ba ay matatalo mo ako sa ganitong paraan? Hindi tayo nasa pelikula, Clara. Kalmadong sagot ni Lira habang inilalabas ang kanyang telepono at pinapatugtog ang record ng kanilang usapan. Nasa totoong buhay tayo. At sa totoong buhay, ang mga ahas ay nakukulong sa hawla. Sa labas ng pinto, narinig ang mga sirena ng pulis. Ang mga mukha ni Clara ay biglang namutla. Ang kanyang kasakiman, ang kanyang paghihigante. Lahat ay natapos sa isang pagkakamali ng pagtiwala sa maling tao. Paano mo nalaman? Tanong ni Clara habang kinakabig ng mga awtoridad. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa paninira ng kapwa, tugon ni Lira. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagtayo ng matuwid, kahit gaano pa karaming ahas ang gustong humila sa iyo pababa. Matapos ang pagkakadakip kay Clara, unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay ni Lira. Ang mga tsismis at mga malisyosong post ay nawala na parang bula, at ang kumpanya ay muling nakabangon, mas matatag kaysa noon. Ngunit para kay Lira, ang tunay na labanan ay hindi sa boardroom o sa korte, kundi sa loob ng kanyang sariling puso. Isang hapon, nagtungo si Lira sa isang maliit na simbahan sa probinsya, kung saan sila madalas magpunta ng kanyang ina noong bata pa siya. Doon, sa gitna ng katahimikan, hinanap niya ang sagot sa tanong na matagal na niyang ibinabaon. Kaya ko na bang magpatawad? Hindi para kay Dario at hindi para kay Clara,
kundi para sa kanyang sarili. Habang nakaluhod, naramdaman niya ang presensya ni Doña Consuelo sa kanyang tabi. Ang matanda ay hindi nagsalita. Hinayaan lamang si Lyra na ilabas ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Ija, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinakalimutan natin ang mali, bulong ni Doña Consuelo. Ito ay nangangahulugan na hindi na natin hinahayaan ang sakit na diktahan ang ating bukas. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa kadenang nagdurugtong sa iyo sa taong nanakit sa iyo. Sa sandaling yon, parang isang malaking pasanin ang nawala sa balikat ni Lyra. Napagtanto niya na ang galit ay nagsilbing gasolina niya upang bumangon. Ngunit kung hahayaan niya itong manatili, ito na ang sisira sa kanya. Paglabas sila ng simbahan, nakita niya si Elena, ang babaeng tinulungan niya noong nakaraang buwan. Kasama nito ang kanyang mga anak, at ang babae ay nakasuot ng maayos na damit, may trabaho na sa foundation ni Lyra, at higit sa lahat, may liwanag na sa kanyang mga mata. "Ma'am Lyra!" Masayang bati ni Elena habang tumatakbo papalapit. "Salamat po. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng lakas na tumayo. Ngayon, buo na ang pamilya ko at malaya na kami sa takot." Yinakap ni Lyra si Elena. Sa yakap na iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kanyang paghihirap. Ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pintuan para sa mas magandang kinabukasan. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa marami pang kababaihang nangangailangan ng liwanag. Nang gabing iyon, bumalik si Lyra sa mansyon. Hindi na ito ang mansyon na puno ng tensyon at kasinungalingan. Ito ay naging isang tahanan. Sa kanyang desk, nakapatong ang isang bagong proyekto para sa susunod na taon. Isang malawakang scholarship program para sa mga kababaihang nais magsimula ng kanilang sariling negosyo. "Hindi ako nabigo," bulong ni Lyra sa sarili habang tinitingnan ang buwan sa labas ng bintana. "Natuto ako. At dahil sa natutunan ko, mas marami pa akong matutulungang bumangon." Ang nakaraan ay nananatiling nakaraan. Ngunit ang hinaharap ay malinis, malawak at puno ng pag-asa. Sa wakas, ang babaeng nakatago sa anino ay tuluyan ng nagliwanag. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap ng abiso si Lyra mula sa correctional facility. Si Dario ay humihiling ng isang huling pagkakataon na makausap siya bago ito ilipat sa isang mas mahigpit na bilangguan sa labas ng lungsod. Sa payo ng kanyang mga abogado, malaya siyang tumanggi. Ngunit isang bahagi ng kanyang pagkatao ang magtulak sa kanya upang harapin ito. Hindi bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng nakatapos na sa kanyang misyon. Pagdating sa kulungan, sinalubong siya ng amoy ng kalawang at kawalan ng pag-asa. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Dario. Ang dating maangas at palaging nakasuot ng mamahaling suit na lalaki ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning at ang kanyang tindig ay tila laging nakayuko. "Lyra!" Boses ni Dario nang makita siya. "Salamat sa pagdating. Narito ako para tapusin ang lahat, Dario." Tugon ni Lyra. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang halong galit, tanging kapayapaan lamang. Alam ko na hindi na ako karapat-dapat sa kahit anong kapatawaran mula sa iyo." Panimula ni Dario habang nakatingin sa kanyang mga kamay. "Noong wala ako rito, nung mag-isa ako sa loob ng selda, doon ko lang napagtanto ang lahat. Hindi lang kita sinaktan bilang asawa. Ninakawan kita ng pagkakataon na maging masaya dahil sa sarili kong kawalan ng seguridad." Hindi sumagot si Lyra. Hinayaan niya lang ang lalaki na ilabas ang lahat ng kanyang pagsisisi. "Lyra, kung may hihilingin man ako sa iyo, ito ay sana hindi mo hayaang maging bitter ang puso mo dahil sa akin.
Sana ay makahanap ka ng lalaking tunay na magpapahalaga sa lahat ng kabutihang mayroon ka. Patuloy ni Dario, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Lyra ang lalaking minahal niya noon. Sa sandaling yon, nakita niya hindi ang kaaway, kundi ang taong biktima rin ng sarili niyang mga pagkakamali at kasakiman. Dario, pinatawad na kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko ng kapayapaan para sa sarili ko. Wika ni Lyra. Ang 10 taon natin ay isang mahalagang aral. Hindi ko pagsisisihan na nagmahal ako, pero pagsisisihan ko kung mananatili akong bilanggo ng nakaraang iyon. Tumayo si Lyra. Ito na ang huling beses na magtatagpo tayo. Simula ngayon, ang buhay mo ay nasa kamay na ng iyong mga desisyon at ang buhay ko ay nakalaan na sa sarili kong paglago. Paalam, Dario. Pagtalikod ni Lyra, hindi na siya lumingon. Sa kanyang paglakad palabas ng pasilidad, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang anino ni Dario na matagal na nakadagan sa kanyang balikat ay tuluyan ng naglaho. Sa labas ng kulungan, sinalubong siya ng sikat ng araw. Ang mundo ay malawak at ang kanyang kinabukasan ay hindi na nakatali sa sinuman. Sa loob ng kanyang sasakyan, binuksan ni Lyra ang radyo. Isang masayang awitin ang tumutugtog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Malaya na ako, bulong niya sa sarili, habang ang sasakyan ay humahaharurot patungo sa direksyon ng kanyang bagong simula. Ang Villacorta Holdings ay hindi na lamang isang kumpanya. Ito ay naging simbolo ng katatagan. Sa ilalim ng pamumuno ni Lyra, nagbago ang kultura ng organisasyon. Hindi na ito nakatuon sa kompetisyon o pagyurak sa iba, kundi sa pagtutulungan at pagbibigay ng pagkakataon sa mga nangangailangan. Isang gabi, ginanap ang taunang gala ng Villacorta. Ngunit sa halip na mga mamahaling negosyante lamang ang bisita, ang mga pangunahing panauhin ay ang mga kababaihang tinuluman ng programang Pagbangon. Sila ang mga babaeng dati walang boses at ngayon, nakatayo sila ng may dignidad sa harap ng marami. Habang naglalakad si Lyra sa gitna ng silid, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Siya si Mateo, ang bagong Chief Operations Officer na tinulungan ni Lyra na makabangon mula sa pagkakalugi ng kanyang sariling maliit na negosyo noon. Lyra, ang ganda ng gabing ito, wika ni Mateo habang inaalalayan siya. Hindi lang dahil sa tagumpay ng kumpanya, kundi dahil sa dami ng buhay na nabago mo. Tumingin si Lyra kay Mateo. Sa loob ng ilang buwan nilang pagtatrabaho ng magkasama, nakita niya rito ang isang taong may respeto at paghanga. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Salamat, Mateo. Kung hindi dahil sa dedikasyon mo, marahil ay mas matagal bago natin naabot ang narito tayo ngayon. Tugon ni Lyra. Lyra, alam kong marami ka ng pinagdaanan, seryosong sabi ni Mateo. At alam ko ring hindi ka madaling magtiwala muli. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo na ang pagmamahal ay hindi palaging isang laro ng manipulasyon. Minsan, ito ay pagsuporta lamang sa paglago ng bawat isa. Hindi sumagot si Lyra agad. Tumingin siya sa kanyang paligid. Sa mga babaeng masayang nagkukwentuhan, sa mga empleyadong tapat na nagtatrabaho, at sa sarili niyang refleksyon sa salamin ng ballroom. Nakita niya ang isang babaeng hindi na natatakot maging malaya. Hindi ko mamadaliin ang lahat, Mateo. Nakanghiting sagot ni Lyra. Ngunit, handa akong magbukas ng pinto. Hindi dahil kailangan ko ng kasama, kundi dahil handa na akong ibahagi ang ligaya ko. Sa sandaling yon, naramdaman ni Lyra ang isang magaan na kagalakan. Hindi siya naghahanap ng pagliligtas dahil alam niyang nailigtas na niya ang sarili. Ang pagmamahal, kung darating man, ay magiging isang bonus na lamang sa kanyang kumpletong buhay. Pagkatapos ng gala, nadlakad si Lyra sa hardin ng mansyon. Tahimik ang paligid.
Tanging ang tunog ng kuliglig ang naririnig. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato niya noong 10 taon ang nakalilipas. Ang babaeng mahiyain at puno ng takot. "Salamat sa iyo," bulong niya sa sarili. "Salamat dahil kahit takot ka, hindi ka sumuko. Salamat dahil kung hindi dahil sa iyong tiyaga, hindi natin mararating ang araw na ito." Ang gabi ay mapayapa. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Lyra ng walang pangamba. Ang bawat pahina ng kanyang nakaraan ay sarado na, at ang bawat pahina ng kanyang hinaharap ay naghihintay na sulatan ng mga bagong tagumpay. 1 taon na ang nakalipas mula nang tuluyang magbago ang lahat. Ang Villacorta Holdings ay hindi na lamang isang pangalan ng kumpanya. Ito ay naging simbolo ng bagong pag-asa para sa maraming kababaihan sa buong bansa. Sa gitna ng isang malawak na hardin sa isang orphanage na pinopondohan ng foundation ni Lyra, nakaupo siya sa isang bench. Pinagmamasdan ang mga batang masayang nagtatakbuhan. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pait, ay puno na ngayon ng liwanag at kapayapaan.